ipamemorize tayo. Ay, di ba ng kabisado mo lang? May memorize mo. Sige man man ko. Muna yung short line naman lagit mo. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm. Ayan, pala tayo nakita mo sa one of the favorite verse in the Bible. Ti aming Christian people, pero dahil ti aming nakabsat na nakasat na ito favorite verse na ito kasi nagpintas iti linaon na. Pero kita tayo nga naulit, di kitayat na sa OM. Isa pa po na, am I qualified? Do you qualify? Si kakadikit qualified, kanina is, imbaga ni Manang Lita Tatay, nga po na, for I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Dahil na verse kakabsa, no adalan tayo mananain ket dakkel nga parabor ken bendisyon namnama kadagiti namati ken ni Apo Jesus. Kasi dahil ko yung sa salitain ni Apo Jesus kadagiti anak na. Amen? Kat napintas ala kanya tayo mga Kristiyano, ken nasanay tayong no dati mabasa tayong promises in the Bible, we always claim it. In Jesus' name, kung na tayo, di ba? Let's say, for instance, di ko na di Biblia na I will never leave you nor forsake you. O, yung sinasabi sa Biblia na kailanman hindi kita pababayaan at kailanman hindi kita iiwanan. Di ba? Ang ginagawa natin ay claim natin yun. Kailangan natin, sinasabi natin all the time, Amen. Sapay na kuma. In Jesus' name, mangyari sana yun. Magtatagalog ako, magkabsat para maintindihan ni Kuya Nene. Yan. Dahil sa pag-attend niya, hindi pala niya naiintindihan talaga yung Ilocano. So, let's try our very best. So, Jeremiah 29 and one of the very familiar promise in the Bible na personally sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pero, the question, di ko natatay, the message, do you qualify? Am I qualified? So, reading our Bible, sa pagbabasa ng ating Biblia, hindi pwedeng kapag may nabasa ka ng promise, it is always alright and okay to claim that promise. Pero hindi pwedeng wala kang action on it. Amen? Hindi pwedeng nabasa mo yung Jeremiah 29:11 at sabihin mo na lang, praise the Lord, glory to God. Okay yun. Pero kailangan mong maintindihan mabuti. Kasi ako po ay naniniwala na every time na ating Panginoon ay nagbibigay ng kanyang mga promise, mayroong mga palatuntunan yun. Mayroong kang kailangan gawin in order for you to receive that kind of promise. Ganun din yung Jeremiah 29:11. Napakaganda basahin si Kamamet. Ikaw nga, sabihin ni Lord sa'yo, ako ang Panginoong Diyos mo. Ang plano ko sa iyong buhay ay maging prosperous ka. Sino ba ang Kristiyanong ayaw maging prosperous ang buhay? Sino ba ang taong gusto naghihirap siya? Wala. Ang gusto natin, kaya tayo nagpapagod, gumigising early in the morning, kaya tayo nagsasakripisyo sa ating mga trabaho kasi gusto natin yung prosperous life. Sino ba ang may gusto na laging may kaaway? Amen? Sino bang may gusto na laging may mga trouble sa kanyang buhay? And the Lord telling us, I will never harm you. Hindi ko hahayaang masasaktan ka. And of course, sabi nga sa later part, at ang plano ko sa iyo, bigyan kita ng pag-asa. O, napakaganda yun. Kung ako sana may sakit, napakagandang ilagay ko sa puso at isipan ko, wow, God is good all the time because our Lord give me hope in spite of my sickness. Amen? Uy, may pag-asa pa pala. Kahit na pala mayaman yung mga karuba ko, there is still hope. Kasi yun yung sabi ni
Lord. At ang napakaganda, magandang kinabukasan. Amen? Kaya tayo nagpapagal lahat. Kaya tayo nagtatrabaho lahat. Kasi gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Most especially as parents. The reason why we work very hard for the sake of our children. Dahil gusto natin na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Amen? Malapakan nga natin sunod dyan. At yun yung ibig sabihin ng Jeremiah 29:11 na sinasabi ng Panginoon na kailangan mong i-claim. Pero sabi ko nga, hindi lang natin pwedeng i-claim ito. Dahil every time na magbibigay ang Panginoon ng mga promises niya, mayroon siyang mga alituntunin na dapat kailangan mong gawin in order for you to receive that blessing. Let's say, for instance, another instances in the Bible. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So ano yung blessing doon? All these things shall be added. So lahat ng mga hinahanap mo, lahat ng mga pinag-pray mo, there will be a possibilities na mangyayari sa iyong buhay. But there is a requirement. Meron siyang alituntunin para makuha mo yung mga all these things. Ano yun? You must first seek the kingdom of God. Naawatan tayo, hindi ko kapsa. Masapon na ipangpangrunan ni Apo Diyos tipian mo, tapos dagitay karkaranan mo, dagitay kaya kung mga mapasama, kasi all these things na kurang ni Biblia, mapasama kanya. Amen? So, ganun po ang magbasa ng Bible. Hindi porket may nabasa ka na, wow, glory to God, okay yun, pero may alituntunin. Meron siyang requirement para ma-claim natin yung blessing. Kasama nila, parang yung mga nag-claim ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, o whatsoever, na benefits. Diba? Meron silang alituntunin dyan. Meron kang mga ipapasang requirement, kumplituhin mo yun, para makuha mo yung benefits. Okay po? Maawakan tayo kung mga kapsa. So, tayo. Jeremiah 29 verse 4. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. So first thing that we must understand, kakabsat, in order for us to be qualified to the book of Jeremiah 29:11, we must pass the discipline test. So, isang requirement sa book of Jeremiah 29:11, yung prosperity, hope, future can harm, not to harm you, kailangan po natin makapasa sa disciplinary action ng ating Panginoon. Sino sa inyo ang naniniwala ngayong umaga na ang Panginoon ay sa sobrang pagmamahal niya sa atin, He always allow discipline in order for us to train, to mature, para tayo ay mas lalo lumago. Tayo lahat naniniwala tayo dyan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi kung walang disiplina, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Kaya even me as your pastor, with my very best, kailangan nating ipatama out of love na kailangan merong disiplina sa loob ng church, not to discourage you, but to help you grow in your spiritual life and discernmente sa ating Panginoon. So in order for us to receive that Jeremiah 29:11, we must pass the disciplinary action of our Lord Jesus Christ. So tingnan natin sa verse kanina. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carry into exile. Lahat ng mga taong ano ba ito Tagalog? Dinala. Thank you very much. Lahat ng mga taong dinala ko into exile from Jerusalem to Babylon. Dahil ito'y Babylon na kapsa, it is a pagan nation. Ibig sabihin, halos ang mga tao ay pagano.
parang walang Diyos. So, let's try to imagine, yung mga anak ng Diyos, ihahalo mismo ng ating Panginoon sa mga hindi Kristiyano. At kailangan natin maintindihan na ang Panginoon, inaalaw niya yan sa ating buhay, na kailangan makasalamuha ka ng mga hindi Kristiyano in order for God to notice you, para makita ng Panginoon kung hanggang kailan ka ba titindi sa iyong pananampalataya. Okay? Next, numaminsan, sa Ilocano kasi, Manonens, numaminsan, i-allow ni Apo Diyos na maka-experiencean tayo, na makapulapol ng iti non-believers, non-Christian, tapos mapalimnikan tayo kini Kristo, itibiyag tayo nga namati. Amen? Kaya kung makita na nga bayat ipanakipulapol tayo nga dagiti non-believers, non-Christian, kaya in-inot na balbalin tayo man tayo nga kasla lahaan nga namati. Kaya 40 years ka nang magiging gimong piman, kaya impakitang idinakijoy na kadapata, kasla ka matilhan nga namati. I think 101% agree na itibukod ko nga panakaawat nga you will never pass the test. Kasi wala kang disiplina sa iyong sarili. Amen? So hopefully maintindihan po natin yan. Sa ating generasyon, mayroon tayong level of generation. Sa aming panahon ngayon, we call it the millennial generation. Gen Z yung millennial? Well, dapat yung Gen X ko na dahil, pero di ko alam yung, meron tayong, upat kami dito, kaya yung sensors ko, kung makita, 4 generation tao. Pero, gusto kong maintindihan natin na in our generation nowadays, compared to the older one na kayo, mas natataing nadarami, na dumati disciplinary action, right? During their time, sa mga mas matanda sa amin, in order for them to receive their reward, kailangan muna nilang gawin ang command by their parents para makuha nila yung kanilang reward. Sino ang nakaranas ng ganon? Pag sinabi mo kay mama, noong panahon, hindi mo sino kayo panahon ito, in our time, awang kasturyen. At yung generation, di ba? Tangging ulo, yung generasyon, timilenya ka. Amen? Sabot, kung matutuusin. Dalihan ka sa dot, you have the right to plan kung hanggang ka sa dot. Amen? Pero, kanya, tibukod ko nga panahon tuod. In my own opinion, lahat, hindi ka sa some of millennial nowadays are quote-in-quote sabot. Nuhan tayo ka sa dot, at palampang tayo mga kamsay. Mas kaya dati at tawdawat kwarta. So, during the time, ganito older, yung mga ano naman nakatawin, ganito nakailang tanti, kayo na lang ang magsabi kung anong mga time, kung anong year yung mga taong ito. Yung sinasabi ng parent, Mama, nagiging umuuna na generasyon, o anak na sumbakan na ka naman pag-uusap. Hindi, anak-anak pa yung kami. Malalata ko na, kasi timigalan ko pumayang kanya. Nagatukas na lalalain yung musikantos na kaya natin. Biyakin mo pag-uusap. Amen? So, Jeremiah 29:11, prosperous life, kailangan kang dumaan sa disciplinary action ko. Siyempre, gusto naman ni Lord, hindi pwedeng blessing kaya kulatan. Surutin mo dahil pangayatan na. So, allow yourself. Tulungan mo ang iyong sarili na ikaw ay disiplinahan ng ating Panginoon. Amen? So, huwag matigas ang ulo. O, palapakan natin si Lord. So, ayan. Damagin nyo ito, inipada ng millennials. Tanungin nyo na lang yung mga magulang ninyo kung ano yung pinapagawa ng kanilang parent doon para maibigay sa kanila yung perang kanilang hinihingi. Di
ba? Lalo nung nauso kayo, hindi pa sino sa atin na naka-experience yung nag-igib ka ng tubig, yung ganun pala. Asin. Oo. Nabigay ka saan. Kapag gumata naman ka din sa culture of fraud, magnaka, pamiga. Nagiging na experience, di ba? Natunog to pinili. Sumusunod talaga sila. Talagang napakabuti. So, we must pass the disciplinary action of the Lord. Sa ating buhay bilang Kristiyano, kailangan natin maging sensitive sa mga bagay-bagay na kung saan tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Naglagay ko dito sa very important na ito eh. If we really claim, if we really like the Jeremiah 29:11, kung talagang gusto natin yung for I know the plan decrease. Verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it because if it prosper you to win susunod. Napakaganda naman, merong mga guidelines ang Panginoon kaya hindi sila nawawala. Kasi for instance, kung tayo ay nasa kanilang kalalagayan during that time, maintindihan natin. Ikaw ba naman? Yung Diyos mismo, meron siyang ginagamit na tao. Basta daw hanapin natin yung tahimik lang at hanapin natin yung blessing na nandun sa city na yon. Kahit pagan people pa mga yun, kahit unbeliever pa mga yun, let's seek peace and prosperity. Diba? Meron mga message. So, sabi ko nga sa number 2 na test, in order for us to receive the book of Jeremiah 29:11, we must also pass the delay test. Ti tao inborn sa lahat ng makauuray. Amen? Jesus, ni Kristo, si Jesus po ay nai-prepare for almost 30 years in His ministry. 30 years of preparation. Then at the Jesus Christ na-prepare yung buhay ni Kristo in His Christian service. Iti 30 years. Just for 3 years only. Magkasino yan? Mas marami yung preparation niya kaysa yung taong gagamitin niya para mag-serve. Nagkaawatan tayo mga kapsat. Isumatwibya na kayo. At age 33, Jesus was already crucified. Nag-guess tayo mga kapsat. Pamatan tayo yan. So anong natawin? Ya Kristo sa bayan na ilan sa? 33. Pero nung search tayo ni Google data, iti approximate daw within the span of 33 years to 38 years old. Pero at aduti Bible scholar na nagsasabi 33 years old. Okay, kapsa, so sa 33, 80 wala naman. Pero I don't know, kapsa. So ulit kita. So, in order for us to receive, para matanggap natin yung Jeremiah 29:11, kailangan maintindihan natin yung requirement na yung blessing ni Lord sometimes may delay. Tignan nyo si Lord, sabi ko kanina, prepare niya yung kanyang sarili sa loob ng 30 taon, 30 years, para lang maglingkod sa mga tao sa loob ng 3 taon. How about our student nowadays? They just prepare themselves for just only 4 years for a lifetime job. Nag-guess yun, pag dumaan na, dagiti estudyante tayo, nag-graduate dati 4 years, at dahil itinakapinpintas na panghabang buhay na trabaho. Basta mayroon ka ng degree and talagang na nakapag-turpos ka. So, compare, ganito yung preparation tayo. Kahit halo tayo magkapsat na tumama, di preparation na Diyos. Isumaawatin tayo hantay ang kapurang magkapsat. Amen? Amen. Mamati na ako po ay naniniwala na there will be a perfect time for each of one of us. Kung hindi man ngayon, baka yan katabi mo, bukas, magiging maganda na ang kanyang buhay. Kung hindi man ngayon, bukas, baka yan kasama mo, meron na siyang napakagandang business.
Dahil He allowed Himself na siya ay madisiplina at kailangan niyang matutong ang pagpapala ni Lord ay may delay. Let's say for instance, sa lahat ng mga magsasaka, di ba? Yung tinatawag natin the principle of sowing and reaping. Di ba? Yung mga farmers, hindi naman porket nagtanim ka na, bukas mayroon ka ng aaningin palay. Kasi ba ang dami di ba? Press ala, nung nagmula ka ba ti pagay na ta, dati apitin mo bigate? How many months nga delay sa kumain mo orayan? 4 months, hindi ka pa sigurado doon. Amen? Pero yung ginagawa natin kay Lord, yung pagpupo nyo dyan, habang nakikinig kayo sa mensahe, mayroon kayong na-i-experience nyo yung kanyang ginagawang blessing sa iyong katawan habang ikaw ay nakikinig ng kanyang message. Wow, napakaganda. Kailangan ko palang maging patient. Yun yung requirement. So, when there is a delay, it requires you to be patient. Agan anos tayo ang amin. Let's say for instance, our church. How many years manong katawin ti inuray tayo? Sakbay tayo nga nakapatakder iti 2-story building iti Old Centro. Bigay mo na dito. Umuwi ko kapsan mo iti tawin ti church tayo. Manong katawin. Dapat ang pwede kita. Tadagita history iti church. Hello? There is only a delay. Hello? Uri pa yung kahit naman yung mga naging professional na ngayon. Di ba? Ni Sir EJ, how many years ang ginawa niyang pagpapagal para lang makuha niya yung kanyang mga degree sa kanyang profession. Previous lang. Dahil sa kanyang pagtsatsaga at patuloy na paniniwala sa ating Panginoon. Ano yung last, Sir EJ, na award mo? Doctor of Education. So, hindi na pala, Sir, Dr. EJ na. Pero, he was a very humble man. Kaputa Church of Christ Isuna dito. Kuna nga kayo kanya na. Pero, kaputa doktor, di ba? Kini Sir EJ na tamo. Wala tara tayo. We must be very proud. Amen? We must be very proud. Even if kita naman tayo estudyante, dagiti na yun. Ano nga tawin, delay na kita. Ano sa inyo, magsarding kayo, piman, awarin. So, it takes time before we receive the blessing. At Jeremiah 29:11, not because you read it now, tomorrow, praise the Lord kung bukas meron na. Pero, we must pass the test. Okay? Yung disciplinary action and my delay. Amen? O kaya kayong may mga sakit, relax lang kayo. May dili lang si Lord. Okay? Baka bukas gagaling na kayo. In Jesus' name. Amen. Palakpak! Yung mga kagaya kong may utang, relax lang kayo. Basta hindi pa kayo sinisingil. Baka bukas, meron ng blessing si Lord sa inyo. Palakpak natin na. Hello! Amen? Yung mga pera ngayon, relax lang kayo. Baka paglabas nyo dito. Believe me, in Jesus' name, may blessing si Lord para sa ating lahat. Kaya huwag tayong mapagod para sa ating Panginoon. You never know. Hindi natin alam. Okay? Mas maganda yung mayroon kang ginagawa para sa Panginoon dahil mayroon kang pinapanghawakan na kailanman hindi ka pagkakaitan ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala. Why? Kasi mayroon kang ginagawa para sa Kanya. Believe me on that. Kalalakihan ng mga pumunta kahapon. Mamati kayo makabsat. Dahil kasi na simple na paano kayo you do. Even though ada nagiging natulong awan. Kasi tama tayo nagiging umay. Nagiging na klase trabaho tayo. Relax lang tayo. Your work in the Lord is not in vain. Ang mga pagpapagal na ating ginagawa sa ating Panginoon, kailanman hindi yan sayang. Kasi when the time is right, the Lord will bless your life. Palakpakan natin sila. So, i-claim natin yan. Mauli, last number 3.
8 to 9, sorry. Jeremiah chapter 8 to 9. O, malapit na tayo sa verse natin. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to help. Pero minsan, makaalinaw, Ilocano. Sa Tagalog yung makaalinaw. Nakakalito minsan. Kasi meron tayong mga dreams in our lives na parang it will happen instantly. Just like, parang nagiging Joseph tayo minsan. Amen? Okay, nakatagigilid ko nga nagkaroon ng timotor. After 1 week. After 1 week talaga nagkaroon ng timotor sa coincidence ba? Or meron siyang kakayahan na pag siya ay nag-imagine, talagang nangyayari. Pero ang Biblia ay very clear. Ang kalaban, ang spirit of the Satan, sometimes it looks like God. In order for us to, para makonvince niya tayo na wow, you have to trust your own self lang. Huwag ka lang mag-trust kayo. Dapat mag-trust ka na lang sa iyong mga dreams. Mag-trust ka sa mga iniisip mo, huwag ka lang kayo. Maawa ka diyan? Gusto nga kanya tayo, nagkakaroon tayo ng very firm conviction na minsan parang mas magaling na tayo kaysa sa mga salita ng ating Panginoon. Maawatan tayo ito sa huli tayo. Tatlong maawatan tayo. The Biblia very clear na minsan ang spirit of Satan ay nakakapangling lang. Pwede siyang maging parang Diyos pero hindi kayang tapatan ng Lord. Pero kaya niyang parang magpresenta na parang Diyos. Gagamitin niya yung imaginary mo, makapag-predict ka ng magandang future. Mga gas ka pa yan, well, then, until the time na you will go to the point na hindi mo, di ba gamitin mo lalaki Diyos mo minsan eh? Pero inaalaw ni God yan para ma-convert, ma-direct yung aming mga isip sa spirit of Satan. Awatin mo dahil ang sa kita kayo nilaw-law tayo. Mapaspasamak dita. And I do believe also, some of us here, kaya inaalaw na din ninyo. Kasi natin ko na tayo, sarap-sarap na mabas kayo na doon. Huwag na kami magasa. Pero I just tell you what the Bible tell us. Amen? Yan. Ipagparalipod no. Ang kapit tayo ni Papa Diyos. Ang kayo agasan, tama yun. Pero through the Holy Spirit of the Lord, can may pangget ipang-magical conviction, faith just like a mustard seed in Jesus' name. I-claim mo may Papa Diyos pa yung bagay na ka. Mawatan tayo din, magsaka. So, do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. Kita nyo? Napig. Diba? Napigpig sa akin eh. Apo Diyos. Usarin na naman sa agasin na rin tijablo. Usarin na itikin na jablo na tatlo kasta ipamanamang kanya makas na Diyos na yan. And kanya may inaalaw niya. I have not said them, declares the Lord. Clear na naman ka sa hanggang ngayong bawang bigay. So anak na dito number 3 test. Can you pass the discernment test? Maawatan ka din talaga itinlinaon di Biblia. Naiintindihan mo ba talaga yung sinasabi ng ating Panginoon? Discernment. Kasabsat. Let's say for instance, pag sinabi ng iyong kaibigan, kapatid, meron tayong magandang pupuntahan ngayon. Humabon na ito, mahabon mo kay tingin mo. Makaawit na siguro 9 o'clock. Diyan tulasin, may benediction ni Brother Rufo. Pag walang pag-unawa o discernment doon, anong gagawin mo doon? Pupunta ka. Kasi nga, you never allow yourself to think twice. Ang inisip mo na yung sarili mo, nagiging selfish ka na. Amen?
Eh, ang gusto ni Lord sa'yo, pag Sunday talaga, full-fledged ka to go. Right? Amen, kalabsan? Maawatan niyo din, kalabsan? Hello, amen? Lakas ka salita? Maawatan niyo ba na dagiti Christian people, dagiti saved people, kalabsan, kay full-fledged kin ni Kristo? Ano tinay ka masabi ni full-fledged? Wala sanang mga balakid para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Ano man yan? Trabaho man yan? Labahan man yan? Ano mga klase? Ano mga klase kakapsat? Nagita ko mga balbanan. You do not have the right kuma. Nung siya nagsawa, awang kumati karbingan tayo kakapsat. Ngahaan tayo nga sarapin ni Apo Diyos. Kasi at the end of the day, kung galingan natin yung ating discernment, yung pag-unawa, siya yung nagbigay sa atin ng buhay at siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya yung nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin sa araw. Di na pala, awal yan. Amen? Natulungan na kami, pero basit lang. Pero dahil kay Diyos na kapsat na pinalawang, isuti mountain kanyang big blessing. Hello? So talo, discernment, kailangan natin maunawaan. Kaya minsan sinasabi ko, ang pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan nating maging wise, kailangan maging magaling tayo sa pakikinig. Hindi pwedeng nakikinig lang tayo. Sayang. Manong na fellowship natin, darang tayo. Manong na sermon tinangnangnig tayo. We should act now. Kung ang illegal man, kadagiti kalalakihan, kaya tumangi pagkakala tayo ng sa malayo na tayo. Huwag natin i-allow na babalik tayo sa paninimula ulit. Maawa na yan, hanggang tulog. Ang gawin natin, let's multiply our number. Amen? Nandun na tayo sa generasyon na kailangan ang mga Kristiyano nagmumultiply na. Kaya sabi ko sa kanila, kayo, dahil 12 kayo ngayon, ang ine-expect ni Lord sa inyo, dahil ang aming pinag-uusapan ay discipleship, ang ine-expect ni Lord sa inyo, mag-multiply kayo. Kasi it will help the church. Pag dumami ang membro, masaya ang magpuri. Diba? Mag-e-enjoy ang langit dahil maraming kaluluwa ang nasa-save. And quote in quote, sabi ko sa kanila, huwag tayong maging problema, kundi maging solution tayo sa mga problema. Amen? Amen. Dapat kasi di Kristiyano, sa kayo, tingtingin tata, ang tayo nagbaling ng problema di church kuman. Datayo iti nagbaling na solusyon, tapos rumang ay tieg, iglesia. Amen? Amen. Palatakan naman ang nagligan naman sa subli-subli tayo. Ang kasi mo, dahil ko mga one row, pasugnod kay Amay. Dahil nila, kasi man, nagiging natratan ni Pastor Tatanga mo, pasugnod. Hindi ka din, samantalang mo amin tayo, multiply, di nag-grabsak. Amen. Di ba? Hello? Don't allow ourselves to go back anymore. Wag na. Hantay na ito, pakabsak. Mamati na. Dahil ito na niya ako Diyos, for I know the plans I have for you, Pastor. Amo, sabi ni Lord, in my thought, in my mind, alam ko, Pastor Rex, na mayroon magandang future, kaya kitang ginagaya. Mamati ka niya, kapsat? Amen. Mukhang kayo mamatay, ako okay lang. Pero I myself believe, may plano ni Lord, kaya tayo nagkasarang-sarang dito. Diba? Kung idungit kayo, itipatugnaran ni Apo Diyos, in Jesus' name, itlay ko kataligan. Di ko na ni Apo Diyos, Jeremiah 29:11, ang multiplano ka na kayo. Plans to prosper you and not to harm you. And my real plans for you is not to give you hope and good future. Amen, Kapsa? Amen. Sabi na kumatali ako, bless ka na tayo, mamati kayo, kumatali ka. Nung tayo mo tatamabigan, bendisyon na nangyari. Amen. So, talo lang eh. Ang ating pas tayo na test. Number 1, discipline test. Number 2, delay. Relax lang tayo. Wait lang. Number 3, discernment. Tumakta tayo mo sa tatlong.